Pababa na rin si Michael kaya nagkasalubong kami sa hagdan. Yan bang pinagmamalaki mong boyfriend mo? Masyadong lampa. I bet, hindi ka nga kayang paungurin yan sa kama. Bulong niya sa akin na magkatapat na kami, kaya nagtayuan ang mga balahibo ko. Pero tiningnan ko siya ng masama. Mayabang ka kasi alam mong mas malakas ka sa kanila. Pero kahit kailan, hindi nakaka-proud ang makapanakit ng tao. Sumbat ko sa kanya. Mula rito ay dinig ko ang mga daing ng mga kaibigan naming halos hindi na makagulapay dahil sa matinding bugbog na tinanggap nila mula kay Michael. Agreed. But you see, they started it. But it was me who finished what they started. So if I were you, they'd so much stronger than that. Kapag pala nabastos ka rito na hindi ka kaya ipagtanggol niyan. Tumatawang saad niya. Punong-puno ng pangiinsulto ang tono niya kaya naningkit na ang mga mata ko sa kanya. Walang babastos sa akin dahil hindi naman ako kabastos-bastos. May araw ka rin. Yung ginagawa mo sa kanila, siguradong pagbabayaran mo iyan. Kaya wag mong isiping nanalo ka na. Pang-uyam ko naman sa kanya pero tinawanan lang niya ako. Good luck on that, baby. And remember what I told you. I am going to make you mine. And no one, not even you, can stop me. Nakangisi niyang pahayag at kinagat pa ang pang-ibabang labi saka ako tiningnan ng may pagnanasa. Bastos! Ako mang sasampalik ko siya pero mabilis niyang nahuli ang kamay ko. Huwag na huwag mong gagawin yan dahil hindi mo magugustuhan ang parusang ipapataw ko sa'yo kung sakali. Padarag niyang binitawan ang kamay ko kaya muntik na ako ma-out of balance sa hagdan. Napakapit ako sa railing at tinalikuran na niya ako para umalis. Bastos! May araw ka ring demonyo ka! Hindi ko napigilang sigaw sa kanya dahil sa matinding inis. Kasunod noon ay naagaw ang pansin ko dahil dumating na ang mga medic na mag-aasikaso sa mga kaibigan namin. Dinala namin sila sa ospital. Hindi kami makapaniwalang ilang fracture ang tinamo ng mga buto nila. Hindi pa kasali dyan ang mga pasa at sugat nila. Nakita niyo ba kung paanong ginulpi ni Michael sa Nadenzo? Grabe! Para akong nanonood ng Hollywood movie. Yung mga tipong Sylvester Stallone o kaya Steven Seagal. Yung mga galawan niya. Ang tindi, hindi man lang gumana yung judo ni Denzo. Maya-maya ay bulalas ni Mariela. Umirap naman si Stella habang si Byron ay napabuntong hininga. Oo nga, ni wala man lang umawat. Tapos yun naman mga gwardya ay mas pinili pang manood. Ang lalaki mga tanga. Inis na sagot ni Stella. Hay nako, sinabihan ko naman kasi silang wag nang ituloy pero sumigi pa rin. Intuloy, sila pa ang naireklamo kahit sila na nga itong nabugbog. Mukhang hindi pa naman magpapatalo yung buwisit na lalaking iyon. Galit na galit ko namang sabat. Hindi ko makapaniwalang na pagsalitaan ako ng ganoon ni Michael. Nakakailan na siya at hindi na ako natutuwa. This is embarrassing, damn it. Kapag malaman ito ng iba, siguradong pagtatawanan tayo. Mamaya na ang reunion tapos ganito ang nangyari. Shit talagang Michael na iyon. Ex na siya sa akin. Nagagalaitiring sabi ni Byron. Tumango naman ang dalawa sa kanya samantalang ako'y nakatingin sa kawalan. Isang malaking kwarto lang ang pinili namin para sa tatlo. Pwede naman daw na hindi na sila makonfine dahil madadala naman daw sa gamot ang nangyari sa kanila. Guys, it's past midnight already. Ano balak niyo? Napalingon kaming lahat kay Stella. I want revenge. Nagtatagis ang mga ngiping saad ni Denzo. Tama pare, nakakahiya ang nangyari. Ano mukha na lang iharap natin sa reunion mamaya? Sang-ayon naman ni Gabi. Nakaupo ako dito sa kama ni Johan at tahimik lang itong nakikinig. Hindi ko siya halos matingnan dahil putok ang mga labi niya at ang laki ng block ay sa kaliwang mata niya. Pupunta pa rin kayo sa reunion? Ganyan na nga ang mga itsura niyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Lalong tumalim ang mga mata ni Denzo pero hindi para sa akin. Damn it! Lintik lang talaga walang ganti. And yes, Claudine, we will attend the reunion. Pero siguraduhin ko munang makakaganda ako sa Michael de la Merced na iyon. Tima mukhang deklara niya. Nagkatinginan kami ni Johan at napabuntong hininga naman ako. Paano natin gagantihan ang gagong iyon? Tanong naman ni Gabi. Ako man ay gusto kong makaganti sa lalaking iyon. He is a man, and I know that his weakness is also a woman. Sagot ni Denzo pero diretso lang ang tingin niya at hindi nagbabago ang panlilisik sa mga mata niya. Stella, I think we need to use one of our techniques to get even. Ngumiti naman si Stella at maging si Byron ay napangiti na rin. I think
Medyo mapili ang lalaking iyon kaya siguraduhin ninyong hindi lang maganda at sexy ang ipadadala natin sa kanya. Dapat yung magaling. Ani Byron. Nagsalubong ang mga mata ni Danzo at Michael saka silang ngumiti ng makahulugan. Ako na bahala. Why don't we make it live? Nakangisi na ring tanong ni Stella. Alam ko nang iniisip nilang plano. Magpapadala sila ng babae kay Michael at kukuhanan ito ng video habang nakikipagtalik. Pagkatapos ay i-upload sa internet. It will definitely destroy his image and his company's reputation. Kusa lumabas ang komento na iyon sa akin. Then, better then. Stella, minor ay padala mo sa kanya. Utos naman ni Danzo. Nalaki ang mga mata ko. No, wag namang minor. Kinakabahang kontra ko. Tumutok ang mga paningin nilang lahat sa akin. Please guys, ayoko makasira tayo ng buhay ng bata. Baka sa atin pa bumalik ang lahat ng ito kapag nagkataon. Dagdag pakiusap ko pa. Sa Danzo naman agad ang nag-iwas ng mga mata. Fine, may punto sa Claudine. Stick to the original plan. Then, nakahinga ako ng maluwag nang sumang-ayon sa akin sa Danzo. Kinabahan talaga ako kanina. Sa ospital na kami lahat natulog at umuwi kami nang pumutok na ang araw. Sabay-sabay kami lahat na umalis ng ospital. Pagdating ko sa bahay ay ang nagbabagang mga mata ng daddy ko ang sumalubong sa akin. Napalunok naman agad ako. Anong katarantaduhan na ginawa ng mga kaibigan mo at napaaway daw kayo sa bar? Galit na tanong nito agad sa akin. Tumambol ang dibdib ko dahil maging si mommy ay halatang galit habang nakatingin sa akin. Nagkapikunan lang sila, Dad. Normal lang naman po ang ganoon kapag minsan. Katwiran ko pero lalong nagdilim ang mukha ni Daddy kaya nadagdagan ng kaba ko. Normal? Bakit? Mga bata pa ba kayo? I heard what happened straight from Michael. Alam mo ba kung gaano kahalaga at kamakapangyarihang tao yung binangga nyo? And we need him! Bulyaw na ni Daddy sa akin kaya napamulagad ako. Kaya ba pinapunta niyo siya sa opisina ko, Dad? Dad, alam niyo po bang binastos ako ng lalaking iyon? Besides, bakit niyo siya piniyagang maligaw sa akin? Alam niyo naman pong may boyfriend na ako. Sumbat ko naman sa kanya. Naningkit ang mga mata niya at mabilis na lumapit sa akin. Isang malakas na sampal ang ipinatikim niya sa akin. Napangiti ako nang sipating muli ang sarili sa salamin. Mabuti na lamang at natakpan na ng concealer ang markang nakuha ko mula sa sampal ni Daddy. Ngayon lang niya ako napagbuhatan ng kamay at hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa niya iyon sa akin dahil sa Michael na iyon. Lahat ng iyon ay dahil sa buwisit na lalaking iyon. Hindi ko alam kung ano ipinakain niya sa Daddy ko at ganoon na lamang ang pagkampi nito sa kanya. Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako sa mga pwede mangyari. Huminga ako ng malalim saka nagbuga ng hangin. Hindi ko muna iisipin iyon. Reunion namin ngayon kaya dapat ay mag-enjoy ako. I will deal with that bastard later. Sigurado namang sina Danzo na ang bahala sa kanya at sana ngay magtagumpay sila. Pagdating ko sa entrance ng university, though, ay nandoon na agad si Johan. Natakpan ng make-up ang mga galos sa mukha niya pero may suporta pa ring nakalagay sa braso niya. The Queen is here! Anunsyo ng host kaya nabaling sa akin ang atensyon ng lahat ng mga naroroon sa loob. I was always regarded as the queen since we own this university. My beautiful queen. Sambit naman ni Johan nang tuluyan na ako makababa ng sakyan at magkatabi na kami. Ngumiti ako sa kanya. Nagpa-picture muna kami sa nakalaang photo booth pagkatapos ay tinungo na ang lamesang nakalaan sa amin. Nandoon na rin ang mga kaibigan ko. Late again. Nakataas ang kilay na komento ni Stella saka ako hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Kung alam niyo lang. Naiiling na sabi ko habang paupo nang ipaghila ako ng upuan ni Johan. Why? What happened? Nag-aalalang tanong agad ni Gabi. My dad was very angry when he learned what happened in the bar. And I got a hard slap from him when I defended you from that asshole. Gigil kong sumbong sa kanila. What? Nasampal ka ng daddy mo dahil sa gagong iyon? Ngayon ay tila lalo na namang uminit ang ulo ni Danzo. Yes, for the first time in my life, nasampal ako ng daddy ko dahil sa lalaking iyon. Iritadong sagot ko. Natahimik sila pero tumindi lang ang kanilang galit. This can't be happening. Not our queen though. Gigil ng pahayag ni Gabi. Kumusta na ba yung plano mo, Danzo? Napalingon naman kami kay Baron nang magtanong ito. I'm not yet sure.
Ngayong gabi pa lang iyon at baka mamaya lang ay may resulta na. Sabi ni Denzo sa kanilagok ang alak na laman ng baso niya. Naagaw ng atensyon namin na magsalita ng mga MCs para sa pagsisimula ng programa. At this juncture, let's all listen to the message of our university president. He will also introduce to us a special guest today. Let's put our hands together to Mr. Maximus Fulgencio Mercedio III. Nagpalakpakan ang lahat nang tawagin na ng host si Daddy para magsalita. Pero kumunot ang noo ko, katulad ng iba dahil sa binanggit na special guest. Parang wala akong maalala na may special guest sa programa ngayon. Good evening everyone. I just couldn't stop myself from smiling as I see our former graduates in their dashing and glamorous attire. I am more than proud to face all of you as I know how successful you all are in your chosen field of endeavor. Muli ay masigabong palakpakan ng umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagpapalitan din ng tingin na may ngiti ang lahat dahil sa masayang vibes na pinangungunahan ni Daddy. He looks happy and excited. Malayo-malayo sa galit na aura niya kaninang nasaktan niya ako. On behalf of the Southwestern University, I would like to extend my warmest congratulations to each and every one of you. But the highlight of this event, aside from your presence tonight, is a special guest who will assist our university for its better development and progress in its future undertaking. It's my honor to introduce to you the Chairman and CEO of the La Merced Empire, Mr. Michael de la Merced. Let's all welcome him with a resounding applause. Nanlaki ang mga mata namin at nagkatinginan kaming magkakaibigan. Dumilim ang mga mukha ni Gobi, Johan at Denzo. Napasimangot naman si Stella at Mariela habang kami ni Byron ay gulat na gulat pa rin. "Dumb bastard!" Tiimbagang napahayag ni Denzo. "I think he is declaring war against us." Hindi na rin napigilang maikomento ni Gobi. "Then, let's give him a war." Napasingap ako sa naging sagot ni Denzo. Ngunit nabaling na muli sa stage ang lahat nang magsimula na magsalita si Michael. A lot of girls are squealing and giving him admiring look. Obvious na attracted sila dito. Well, in all honesty, napakagwapo at may matipunong pangangatawan naman talaga si Michael. He is charming and dangerously handsome. Hindi ko maintindihan pero parang may something sa kanya na pamilyar sa akin. Hindi ko lang talaga mapangalanan pero kinakabahan ako na ewan. Nang matapos siya magsalita ay tumayo pa ang lahat habang nagpapalakpakan maliban sa aming magkakaibigan. Pero huminto ang paghinga ko nang dumako ang paningin ni Michael sa akin at saka ngumisi. Napalunok ako dahil hindi ko maunawaan ang uri ng tingin niyang iyon sa akin. Nagsimula na ang mga sayawan at kainan pero napaparami ang inom nito mga kalalakihang kasama namin. "Claudine?" Bahagi ako napaiktad nang marinig ang boses ni Daddy. Napatayo ako at alanganing umiti. Magalang ding bumati sa kanya mga kaibigan ko pero tumalim ang mga mata nila noong makita ko sino ang kasama niya. "Michael, I believe you and my daughter already met." Ngumiti siya sa katabi. "Yes, your daughter is the most beautiful lady I've ever met." Papuri pa ni Michael sa akin. I heard this call from my friends. "Well, of course, nasa lahi namin iyan." Natutuwang sagot naman ni Daddy. "May I have this dance with you then, Miss Mercedio?" Inilahad ni Michael ang kamay niya sa akin. Napatingin ako kay Daddy at kitang-kita ko ang warning sa mukha niya. Muli ako napalunok at wala sa sariling tinanggap ang kamay ni Michael. Mahinang singhap ang kumawala sa akin nang mahigpit niyang hawakan ng kamay ko at tila may kuryenteng gumapang sa buong sistema ko. I hate this strange feeling whenever he is near to me. Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Nakangiting banggit niya na magsimula na kaming sumayaw sa gitna ng dance floor. Inirapan ko lang siya. "Ano ba talagang trip mo? My boyfriend is watching right now. Bilang isang lalaki, sana naman alam mo rin irespeto ang kapwa mo." Mahinang asik ko sa kanya. Hindi ko itinago ang galit at pagkadismayang nararamdaman ko ngayon. "Do you love him?" Natigilan ako sa tanong na iyon. Magkahinang ang mga mata namin at hindi ko malaman kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa tanong niyang iyon. "Do I love you, hon?" I don't know. I fell in love once when I was in high school, but that man suddenly disappeared, leaving me heartbroken all by myself.
Second year high school ako noon nang makilala ko si Jamson. Everyone was disappointed of me that time because they couldn't believe that I would fall in love with someone far from their standards and... See? You can't answer because you don't love him. Natigil ako sa pag-iisip dahil muli siyang nagsalita. Sinamaan ko siya ng tingin. Tumigil ka nga sa kakatingin mo sa akin ng ganyan. Hindi mo gugustuhin kapag ako ang nagalit. Banta na niya sa akin. Bigla na naman akong kinabahan pero agad kong itinago iyon. Huwag mo ko tinatakot, Michael. Hindi ko alam kung ano talaga ang trip mo pero tigilan mo ako at ang mga kaibigan ko. Kung bored ka sa buhay mo, huwag mo kaming idamay. Gigil kong angil sa kanya pero tinawanan niya lang ako kaya napanganga ako. The last time I check, ang mga gagong kaibigan mo nagsimula ng gulo. Saka pagsabi din kung magpapadala sila ng babae, siguraduhin nilang kasing ganda mo. O kaya naman pwede rin ikaw na lang. Papatol agad ako kapag ikaw. Inilapit pa niya ang mukha sa akin at tila nangaakit pa ang pagkakasabi niya noon. Nalamig ang buong katawan ko. Kung iba lang ang nagsabi nito sa akin ay kanina pa nakatikim ng malakas na sampal mula sa akin. But I know my dad is watching us right now. Isa pang malaking gulo kapag gumawa ako ng eksena dito. Besides, I can also see the jealous faces of almost all the ladies here. What's so good about this bastard anyway? Let's try. Pero hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. You might be helping my dad now with some crisis but that doesn't mean that you can do whatever you want. Hindi ka sasantuhin ng mga kaibigan ko kapag sinagad mo ang pasensya nila. Matapang ko namang tugon pero muntik na ako mapatili ng hapitin niya ang bewang ko kaya dikit na kami ngayon. Wala akong pakialam sa mga kaibigan mo pero sabihin mo sa kanila na huwag ang pasensya ko ang sasagarin nila dahil hindi ako madaling kalaban. May ngisi namang salag niya sa sinabi ko. May I have this dance now? Napalingon kaming pareho na magsalita si Johan na nasa likuran ko na pala ngayon. No, we're not yet done. Talking about important matters between us. Tanggi agad ni Michael kaya nagulat ako. Lalo pang ang humigpit ang pagkakapulupot ng kamay niya sa bewang ko. Michael, please. Ayoko mapahiya si Johan dito. Pakiusap ko. Ayoko makausap. Hindi ako basta-bastang nakikiusap. But still, Johan is important to me and people are watching. Then, have a date with me tomorrow. Take it or leave it. I won't let you go here. Giit niya agad noong kukontrahin ko palang sana ang sasabihin niya. Umawang ang mga labi ko at nanlaki ang mga mata ko dahil sa mapaghamong tinging ibinibigay niya sa akin. Kinakabahan na rin ako dahil kanina pa nakalahad ang kamay ni Johan at naghihintay. Bigla ay nalito ako at hindi alam ang gagawin. People are watching. Paalala niya sa akin. Tiningnan ko siya ng masama. I told you not to glare at me. Your first punishment will come soon. Bigla ay dagdag pa niya. Fine, fine. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Of course, Mr. Guevara. She's yours. For now. Nakangising saad ni Michael at saka ko tuluyang binitawan. Ni hindi niya binigyan ng pagkakataon si Johan na makasagot at tinalikuran na kami. Nagpunta na ito sa kinaroroonan ni Daddy at ng iba pang mga executives. What are you talking about that he had to hold you that close? Kunot noong paninita sa akin ni Johan. Sa palagay ko'y nasisiraan na ng ulo ang lalaking iyon. Isa pa, palpak ang plano ni na Danzo sa pagpapadala ng babae sa kanya. Damn him. Nagtatagis ang mga ngipin pagbibigay alam ko sa kanya. Dumilim naman lalo ang aura niya at halos makapagmura na sa isinagot ko. Ano bang problema ng lalaking iyan at pinag-iinitan tayo? Nagtataka na ring tanong ni Johan. I told you he's crazy. Inis ko na ring sagot. Bumuntong hininga siya at ipinagpatuloy na lamang namin ang pagsasayaw. Ayoko masira ng tuluyan ang gabi namin kaya nag-open ako ng ibang topic na pag-uusapan. Sa buong gabi naman ng reunion ay walang nangyaring hindi ka nais-nais hanggang sa matapos ang buong programa. Pagkatapos ko makapag-shower at magbihis ay tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko iyon sa gitna ng kama at tinignan kung sino ang tumatawag. Unknown number is calling. Kumunot ang noo ko. Hindi ako sumasagot kapag hindi ko kilala ang tumatawag. Pinanood ko lang hanggang sa mamatay ang tawag. Ngunit muli itong tumunog kaya kaysa maabala ko sinugot ko na lamang iyon pero hindi ako nagsalita tinintay na mauna kung sino man ang tumatawag. Nakaramdam na ako ng inis dahil wala naman nagsasalita sa kabilang linya. Nang tingnan ko ang screen ay ongoing pa rin ang call. Iniloudspeaker ko pero wala pa rin nagsasalita. Sa inis ko ay pinatay ko na ang tawag. Pagkatapos noon ay muling tumawag ang parehong numero.
Hinayaan ko lamang munang mag-ring ng mag-ring bago muling sinagot, ngunit gaya kanina ay hindi pa rin ito sumasagot. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag ako ang My lady's impatient. I like that. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ang pamilyar na boses. Si Michael ang tumatawag kaya napalunok ako. Anong kailangan mo? Saka paano mo nakuha number ko? Nanggagalaiti sa inis na tanong ko. Nagtagumpay na akong burahin siya sa isip ko at yun sana ang patuloy kong gagawin, ngunit heto na naman siya para busitin ako. Well, I just want to remind you of our day tomorrow night. Susunduin kita ng alas 7 dyan sa bahay niyo. Don't be late kung ayaw mo madagdagan ng parusa mo. Napatingin ako sa cellphone ko dahil sa pagkadominante ng utos at banta niya. Yes, nag-uutos siya at hindi lang basta nagbibigay ng impormasyon. Hi Michael, wala kang karapatang utos-utusan ako. Saka umuo lang ako kanina para sa boyfriend ko. Hindi ibig sabihin nun natutupad ako. Bakit naman ako makikipag-date sa iyo? Hindi pa ako nasisiraan ng bait para gawin iyon, no? Pagkatapos ko sabihin iyon, ipinatay ko na ang tawag. Ilang beses pa siyang nag-attempt na tumawag pero block ko na ang number niya. Nang sumunod na araw, inapangiti ako dahil wala na akong natanggap na anumang tawag mula kay Michael. Kaya naging maaliwalas ang buong maghapon ko, pero noong pauwi na ako ay tumawag sa akin si Stella para maghatid ng masamang balita. Hanggang sa maging group call na kaya present na kaming lahat. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Naroroon na ngayon ang BFE at inaapoy ang apoy. Hindi pa rin nila alam kung ano ang cause ng sunog. Mabilis ang pagkukwento ni Gabby sa amin. Guys, you know how much I exerted effort for my company. Tapos ganito lang pala mangyayari. Nabasag ang boses ni Denzo kaya parang kumirot ang puso ko. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan kahit kanino. Sa amin lang. Denzo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ikaw ang pinakamatatag na taong kilala ko. Kaya nga malalakas ang loob namin dahil kaibigan ka namin. We will not leave you alone, okay? Pangaalo ko sa kanya. I heard him sob and that hurt us even more. I don't know, Claudine. I felt like my world turned upside down in just an hour. Tuluyan na siyang naiyak kaya hindi kami agad nakapagsalita. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay napag-alaman naming walang anumang naisalba sa pagkasunog ng buong building. I can't believe that the whole Denzo attack was erased just like that. Malungkot na pahayag ni Gabby. Mabuti na nga lang at uwian na kaya walang nasaktan. Komento naman ni Mariela. Pinaghirapan ni Denzo ang business niyang iyon. Ako pa mismo nag-design ng buong building tapos mabubura lang ng ganoon. Sambit ko naman. Sabay-sabay kaming bumuntong hininga. Nasaan na si Denzo ngayon? Natanong naman ni Byron. Hindi matawagan. Nakailang attempt na kami ni Mariela. Sagot naman ni Stella. Nasa bahay niya lang iyon. Tara puntahan natin. Yaya ni Gabby. Tumango naman agad kami bilang pagsang-ayon. Ora mismo ay nagtungo kami sa bahay ni Denzo para lamang mas magimbal sa naabutan namin. No! Malakas kong tili, gaya ni na Mariela at Stella. Sabay namang napamura sina Byron at Gabby. Lahat kami ay natulos sa kinatatayuan habang nakatitig sa wala ng buhay na katawan ni Denzo habang tumatagas ang dugo mula sa ulo niya. Nagbaril sa sarili ang kaibigan namin at hanggang ngayon nga ay hawak pa rin niya ang baril na may tilamsik na rin ang dugo. Hindi ko natagalan ang senaryong iyon at hindi ko na namalayang nawala na ako ng ulirat. Nang muli ako magising ay nandoon na ako sa kama ko sa bahay pero dagling kumirot ang puso ko at umiyak nang maalala ang nangyari kay Denzo. Sa ganoong kalagayan ako naabutan ni Mommy nang pumasok siya sa silid ko para kumustahin ako. Mommy, wala na po si Denzo. Wala nang kaibigan ko. Muli akong humagulhol na halos mapatid na ang hininga ko. Denzo was like a big brother to me, to us. Tapos ganun-ganun lang siyang nawala. Ang sakit-sakit. We were shocked too when we learned what happened, Iya. Siya nga pala nagpunta sa Michael dito kanina. Ang sabi niya may usapan kayo pero hindi mo siya sinipot. Sumisinok-sinok pa rin ako dahil sa pag-iyak ng tumingin kay Mommy. Lalong napuno ng galit ang puso ko. Baliw ang lalaki yun, Mommy. Gusto niya akong i-date kahit alam niyang may boyfriend na ako. Isa pa, kaaway din siya ng mga kaibigan ko. Kaaway siya ni Denzo.
Kaya hindi na ako magtataka kung sakali mang malaman namin may kinalaman siya sa nangyari sa kumpanya ni Denzo. Bigla na lamang ako napasigaw sa matinding sama ng loob. Claudine, bakit nagsasalita ka ng ganyan? Nakita mo ba ang pangyayari? Be careful with what you are saying. Nasa balita na at faulty wiring sa pinagsimulan na sunog. Alam mo bang pwede ka makasuhan kung hindi ka magiging maingat? Bigla ay sermon naman ni Mommy sa akin pero hindi ko siya pinansin pa at muli lang akong naiyak. Basta Mommy, I hate that man. I hate him with all the fiber I have in my body. Deklara ko at muli nang humagulhula. Sa loob ng 3 araw ay naging laman ng mga balita na nangyari kay Denzo at sa kumpanya niya. Lahat kami pinagkakaguluhan ng media ngunit wala ni isa man sa amin ang nagpaunlak ng interview. Gabi-gabi kami nagbabantay sa burol na Denzo at hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwalang wala na siya. 5 araw na ng burol niya ngayon at bukas na ang kanyang libing. Claudine, ang daddy mo nasa labas kasama ang mommy mo at si Michael. Pagbabalita sa akin ni Mariela. Kasalukuyan ako nagkipag-usap kay Tito Gary. Isa kasi siya sa mga stockholders ng university at ipinagtatapat na niya sa akin ngayon ang totoong kalagayan ng school. Sige, lalabas na ako mamaya. Nagkausap lang ako saglit. Sagot ko naman. Tumango lang ito at iniwanan na ako. Paano po nangyari iyon, Tito? As in, wala na po tayong ibang asset na magagamit? Hindi makapaniwalang tanong ko. Sinabi niya sa akin na talagang halos zero balance na ang account ng university at nakapagbenta na rin daw ng ilang property si Daddy para ipasweldo sa mga staff at pang-maintenance ng buong school. Ang tigas kasi ng ulo ni Kuya. Bukas ay darating na mga equipment para sa ospital at hindi namin alam kung saan kukunin ang pambayad. Buti sana kung milyones lang. Billions na, Claudine. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa utak ng daddy mo. May halong galit na rin pagbibigay alam sa akin ni Tito. Si Tito Gar ay bunsong kapatid ni Daddy. Tito, pupuntahan po kita bukas pagkatapos ng libing. Naririto na rin kasi sina Daddy kaya kailangan ko na silang puntahan. Paalam ko pero sa totoo lang marami pa sana akong gustong itanong at malaman. Alright, Iya. Sana ngayon malusutan natin ito. Kung hindi siguradong sa kangkungan tayong lahat pupulutin. The other board members are already suspecting kaya kinakabahan na talaga ako. Sabi pa niya. Lalo lang tuloy bumigat ang dibdib ko. Sige po dito, mag-uusap na lang po ulit tayo bukas. Paalam ko naman bago tinapos ang tawag. Paglabas ko hindi nga ako nagkamali dahil naroroon nga si Michael at kasama sina Daddy at Mommy. Nasa unang hanay sila ng upuan at nasa kabila naman ng mga kaibigan kong halatang hindi rin maganda ang timpla dahil nandito si Michael. Saan ka galing, Iha? Kanina ka pa namin hinihintay. Mahinang tanong ni Mommy. May kausap lang po ako sa phone mo. Hi, Dad. Ngumiti ako nang batiin si Dad at sinikap kong huwag mapadako ang mga mata ko kay Michael. Hello, Tito. Tita. Good evening po. Hi, babe. Sorry I'm late. Medyo hectic kasi ngayon. Napalangon kami lahat kay Johan. Kararating lang nito at kita ko matinding pagod sa mukha niya. Nakaramdam tuloy ako ng awa kaya nilapitan ko siya at yumakap ako sa bewang niya. Ang mahalagi nandito ka na. Kumain ka na ba? Sinadya ko maging sweet sa kanya para ipakita kay Michael. Siguro naman ngayon pa lang dapat ay alam na niya ang lugar niya. Good evening din, Iho. Naunang sumagot si Mommy kaya nabaling agad ang atensyon ni Johan sa kanya. Si Daddy naman ay tumangulang at tipid na ngumiti. Mom, Dad, doon po muna kami. Paalam ko. Magkasunod naman silang tumango. Dumating na rin ang Mommy ni Denzo kaya naging abala na sa kanya mga parents ko. Look, Claudine, alam mo ba, mula nang lumabas ka, sa'yo lang nakatutok ang mga mata ng Michael na iyan. He look at you differently at ako mismong kinakabahan. Bulong sa akin ni Stella. Kahit gustong-gusto kong lingunin si Michael para makita ang sinasabi niya ay hindi ko ginawa. Hayaan mo lang ang lalaki iyan. Bahala siya sa buhay niya. Galit ko sagot. Nasaan nga pala sina Byron at Gabby? Natanong ko dahil wala sila rito. Bumili ng alak. Mag-iinuman daw. Lalo na si Gabby. Masama ang loob kaya idadaan na lang sa inom. Pagbibigay alam naman ni Mariela sa akin, malungkot lang akong tumango. Gusto ko rin sanang ikwento sa kanila ang problema ng university pero nagbagong isip ko. Masyado na silang maraming iniisip at ayoko nang dumagdag pa. Kasunod noon ay dumating na rin sina Byron at Gabby. Guys, wait lang. Ihilang ako. Tumango lang sila sa akin. They are playing cards now with Johan. Tumayo ako tinungo na ang ladies' room.
I relieve myself then fix it a little. Walang kahit anong makeup sa mukha ko, kahit lipstick man lang. Mabuti na lang at natural ng makapalang kilay at mga pilik mata ko pero halata pa rin ang puyat at pagod. Ngunit paglabas ko ay ang pinakaayaw kong tao ang nakita ko. Si Michael. Bala ko sanang lampasan na lang siya at huwag pansinin pero hinaklit niya ang braso ko kaya napadaing agad ako sa sakit. Ano bang problema mo? Asik ko agad sa kanya pero nginisian lang ako. Wala lang. I just miss you. Saad niya, tinila akong pabalik sa loob ng ladies' room. Nalaki ang mga mata ko nang mabilisan niyang ilok ang pintuan at isandal ako sa dingding. Anong ginagawa mo? Ako ba talaga hindi mo titigilan ha? Sigaw ko na sa kanya. Parang nananadya na kasi siya at hindi na nakakatuwa ang mga ginagawa niya. I told you to never treat me harshly. Now, let me punish you. Deklara niya at walang babalang sinila ko ng halik sa mga labi.